Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ang tunay na nagmamahal ay marunong manindigan. Ang tunay na nagmamahal, palaging nananatili at hindi kailanman nang iiwan. Kaya kapag sinabi sa iyo ng isang tao na mahal ka niya, pero hindi kanya kayang panindigan, hindi totoo yung kanyang pagmamahal sa iyo. At sa mga pagkakataong mahirap ang sitwasyon, kahit pasabihin niya sa iyong mahal ka niya, pero ikaw'y iniiwan, pinababayaan, hindi totoo yung kanyang pagmamahal. Katulad ho ng ating pagdiriwang sa unang araw ng ating pagnunubina sa ating mahal na patron, Lolo Oweng, ang pagdiriwang ng kapistahan ng Mahal na Birhen bilang ina ng simbahan, na kung saan ito'y tinatag ng Mahal Santo Papa Francisco noon lamang 2018. At ipinapahayag nito na si Jesus, ang kanyang mahal na katawang mistiko, walang iba kundi ang inang simbahan. Si Maria bilang ina ni Jesus ay ina rin ho ng bawat isa sa atin na tunay na bumubuo ng simbahan. At sa ating ebanghelyong narinig, naroon ang ating mahal na Birhen na natili sa paanan ng krus. At mahirap may maunawaan o maisip para sa isang magulang, especially sa isang ina, na yung kaniyang anak ay mauuna sa kanyang lumisan. Na ang kanyang anak ay unti-unting nahihirapan, nawawala ng buhay, nakabayubay sa krus, hanggang sa siya'y mamatay. Normal kapag ang magulang, mas matanda, nauuna kesa sa anak. Pero parang mas mahirap sa magulang na mauna yung kanyang anak na mamatay. Siguro ganito ho yung karanasan ko kung yung aking nanay ay parang dinamdam yung pagkawala ng aking panganay na kapatid. Natatandaan ko pa yung kanyang huling message doon sa aming group chat ng pamilya. Sabi ng nanay ko, napakahirap pala sa isang ina na mawalan ng pinakaunang anak. Siyang unang lumabas sa kanyang sinapupunan. At alam niyo ho, after 22 days, nung namatay ho yung aking panganay na kapatid, sumunod na rin yung aking nanay. Hindi ko alam kung dinamdam o talagang mahirap, masakit para sa kanya, kung ito man ang kalooban ng Diyos. Pero tingnan ho natin kung paano ang mahal na Birhen Maria na natili sa paanan ng krus. Naroon yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak ng ating Panginoong Jesus, kahit pa sa paghihirap at kamatayan, ay tunay na nanatili at nanindigan ang mahal na Birhen alang-alang sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. At ito rin yung hamon para sa ating mga kapatid. Itong Lunes, pagkatapos ng linggo ng Pentecostes, si Maria bilang ina ng simbahan, ina ng ating Panginoong Jesus, ina nating lahat na bumubuo sa simbahan, ay patuloy nawa nating matularan pagdating sa tunay na pagmamahal. Tinanggap natin ang biyaya ng Banal na Espiritu upang tayo'y tunay na mapuspos ng pagpapala at biyaya, upang tayo'y makasunod sa kalooban ng Diyos, na tayo bilang tao ay nagmamahal, hindi lamang sa salita. Madali namang magsabi ng I love you. Sabihin mo nga yung katabi mo, I love you. Kung hindi mo kakilala, wag mo sabihan. Madali magsabi na mahal kita, ng I love you. Pero ang mahirap kapag sa gawa, kapag sa pagkilos, kapag ito'y dapat ng patunayan. At hanggang saan natin kayang ipakita yung ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Simple lamang ho, ang katunayan, katibayan ng pagmamahal ay kapag ito'y totoo, kapag ito'y tunay,
At kapag ito'y dalisay at may katotohanan ng pagmamahal, yung tao handang manindigan. Yung taong tunay na nagmamahal ay palagi hong mananatili hanggang sa huling sandali. At hindi tayo iiwan ng tunay na nagmamahal sa atin. At ito'y walang iba kundi ang Diyos mismo. Ang mahal na Lolo Uweng, hanggang sa libingan, hanggang sa kamatayan, hindi rin tayo pinabayaan. At sa ating unang araw ng pagdedebosyon, pagnanobena sa mahal na Lolo Uweng, idulog natin sa Kanya na tayo rin nawa ay matuto na magmahal, katulad ng Kanyang mahal na Birheng Maria na nanatili sa paanan ng krus, na ang pagmamahal hindi lamang sa salita, hindi lamang nararamdaman. Ang tunay na pagmamahal, pinapakita na ito'y totoo kapag tayo'y marunong manindigan at hindi kailanman nang iiwan. Ang taong marunong magmahal, kaya kanyang panindigan. Ang taong tunay na nagmamahal, mananatili hanggang sa huling sandali at kailanman hindi ka iiwan. Amen.